Tuklasin natin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento na kung saan tatulan nakakaalam. Ikaw, ako at ang taong bayan. Ako si Giancarlo Malyari. Samahan niyo ako sa kwentong ito. At ako naman si Hannah Angelica. At tara, magkwentuhang bayan tayo. Para sa isang taong may kapansanan, maaaring para sa iba ay nakikita nilang siya ay mahihirapang harapin ang kanyang buhay sa normal na pamamaraan. Ngunit sa isang taong buwang loob na kung saan makapaghanap ng hanap buhay para sa kanyang pamilya ay hindi hadlang anumang kapansanan. At iyan ang pinatunayan ni Mang Ronald. Halika kayo at alamin natin ang kahangahangang kwento ng kanyang pagsusumikap sa kabila ng kanyang kapansanan. Pagbisita ng Noel's Bar team sa bayan ng Nauhan, nakilala namin si Mang Ronald Basa. Isang lumpo na kahanga-hanga ang kwento. Una niyang isinalaysay ang kwento kung paano siya humantong sa gantong sitwasyon. Galing trabaho, laseng. So akala ko patay na ako. Pero hindi pa rin pala kasi kahit papano parang nung pagka-aksidente ko, pagbangon ko, ramdam ko na parang may naputol sa likod ko. Sa yun, parang alam ko hindi na ako makakalakad. So hanggang sa parang ako yung tuy-tuy nang nawawala, akala ko patay pa ako. Pero nagising pa rin ako nung maga. Tapos binakakita sa akin, nadala naman ako sa ospital. Dahil sa aksidenteng kinasangkutan, iba't ibang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa buhay ang kanyang pinaglaban. Kwento na rin ito ng katatagan ng loob na pinakita niya 10 ng kanyang pamilya. Parang nung hindi ka na makakalakad, parang ayaw mo na mabuhay. Parang gusto mo nang tumigil, gusto mo nang parang ayaw mo na. Kasi parang nawala na sa'yo lahat. Nawala na yung parang dati nakakalakad ka tapos ngayon hindi na. Mahirap pero kinaya naman sa awa tulong ng Diyos. Bali kasi po nung nangyari sa akin kasi nun, kasi pagka naman na-aksidente ka kasi di ka nakakalakad, papasok sa isip mo kasi yung magpapakamatay ka. Basta nung araw na yun, bala ko na talaga magpakamatay. Yung anak kong babae, parang umiiyak ako, nilapitan ako. Tapos sabi niya sa akin, niyakap ako. Sabi niya, Daddy. Tapos yun, pinangako ko sa kanya na, "Yan mo anak, lalaban ako. Babangon ako, magtatrabaho ako." Hindi siya nagpatalo sa hamon ng buhay. Bagkus, nilabanan niya ito ng may lakas ng loob at may pagtitiwala sa Diyos. Nagpundar siya ng sariling negosyo na siyang kinukuha na niya ng pantustos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nung year 2000, nagkaroon ako ng maliliit na tindahan sa amin. Tapos, naisip ko, dapat mas malaki. Tapos nagka-restaurant ako. Successful naman, kaso nga lang, medyo mahirap dahil gigising ka ng maga, makikisama ka sa mga tao mo. Hanggang sa nakita ko yung nauso yung paggagawa ng cellphone, sinubukan ko, ayun, naging successful naman ako doon. Isang kahangahang konsepto din ang kanyang ginawa sa kanyang hilig sa pagmumotor. Nabigyan niya ng mga paa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang modified na tricycle na buong pagmamalaki niyang binahagi sa amin. Kasi po ito yung motor ko, parang dati kasi may tricycle kasi ako isa. Habang nakasakay ako doon, sabi ko parang pwede siguro akong mag-modified na. Andito sa loob yung manibela, parang lalagyan lang ng ano. Tapos sabi ko parang, ba't hindi kaya ako mag-project? Parang ako lang. Tapos siyempre pag may tricycle ka, hahanap ka pa ng driver. Sabi ko, parang, tapos aalalahanin mo pa. Sabi ko, para siguro mas maganda kung mag-modified ako. Hanggang nag-search ako, may nakita ko pero hindi ganyan. Hanggang sa minodified, nag-isip na lang ako kung kaya nilang ganito, ganyan. Para pati yung mobility ko. Parang lumawak, para gusto ko pa din ipakita sa sarili ko na kaya ko pa. First love ko pa pati yung motor eh. Inspirasyon naman ang dulot ng kanyang tricycle sa mga nakakita nito. Kasi po pagka nagdadrive ka, tapos may nakita kang mga tao magsasign up sa'yo ng ganyan, okay yan.
Pag nakita ko silang ngumiti, pagka ngumiti na po kasi sila, parang sa akin, successful na ako. Kasi ibig po sabihin ko, ang ano ko po sa kanila, pag nakapagpasaya ako ng tao, parang maganda. Yung nakasimangot, nakita ka biglang ngumiti, parang okay na. Parang yung pong nakapagbigay ka din ng kasiyahan. Kasi pag nakikita, tumatawa sila. Binisita din namin si Ginoong Kokoy Martinez, may-ari ng isang talyer sa bayan. Dito niya inilahad sa amin kung paano nila nabuo ang konsepto ng sasakyan ni Mang Ronald. Sabi ko sa kanya ay magdala siya ng konting pagkukuha na namin ng kung paano gawin yon. Tapos sabi niya magdadala siya ng picture at kukunin niya sa internet. Eh di parang kumuha lang kami ng idea doon sa dala niyang picture. Tapos medyo ginawa na ng konting i-modified kung paano may lipat yung manibela sa loob. Eh syempre di tuwan-tuwa siya at medyo nakakapamasyal na. Nakakalabas na siya ng bahay at isa pa parang nakakatuwa din, nakagawa kami ng sa unang pagkakataon ng ganong klaseng sasakyan. Dito mismo sa talyer na kinakatayuan ko, ginawa ang tricycle ni Mang Ronald. Katatagan ng loob, tiwala sa sarili at pag-asa. Ito ang katagang bahagi ni iniwang mensahe sa amin ni Mang Ronald. Mensahe hanggang ngayon ay nakakintal pa rin sa aming mga puso. Eh, sana pagpatuloy pa sila. Kasi hindi naman porket nagkaganyan ka, katapusan mo na, kaya mo pa. Basta maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Tapos, hindi naman po nawawala yung panlalait. Eh, masakit yun. Pero, pag natanggap mo na, madali na para sa lahat. Kumbaga parang, magpatuloy ka lang. Kumbaga, kaya ko rin ginawa ito para makita lumabas ka, para lumabas kami, para naman makarating kami saan sa gusto namin puntahan. Hindi yung sa bahay lang. Tsaka pakita na yung kaya namin. Hindi naman kayo lang nakakalakad, kaya rin namin magmotor. Tunay ngang kahanga-hanga pinakitang lakas ng loob, tiwala sa sarili at pagmamahal sa pamilya ang ipinakita ni Mang Ronald. Isa po kayong inspirasyon sa amin, gayon din ng mga tao na nakakilala sa inyo na hindi hadlang ang kapansanan upang magtagumpay. At mga kaibigan, samahan niyo ulit kami sa aming susunod na kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Hana Angelica Makalintal. At ako naman si Giancarlo Malyari. At Mindoreño, magtagumpay ka!